Bakit? Bakit? Ikaw lang ba ang tao? Dalawa lang ba ang director? Dalawa lang ang assistant director? Nasaan ang iba? Number 3, sinasabi ni Mr. Chair, late pa kayo. Ibig sabihin, wala kayong respeto. Yung show cause order nyo, hindi nyo pinaliwanag, ba't kayo nahuli? Hindi naman siguro kayo mga bobo at tanga sa BIFAR. Ano? Mga kabayan, talagang na high blood na si Senador Erwin Tulfo, talagang sinabol niya ng todo ang mga taga-BIFAR. Para sa kumpletong kwento, panoorin na lang ang video. Pero bago panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Mr. Chair, I will not buy the explanation of BIFAR Director Salilig. Parang ginawa mo ang committee na ito na third priority. Inuna nyo yung sa Estados Unidos, kung ano man yung oceanography, etc., worldwide fishing. Tapos, sinunod nyo yung House of Representatives. So, last priority kami. Is that what you're saying? Correct me if I'm wrong, because your explanation, wala ba? Bakit? Ikaw lang ba ang tao? Dalawa lang ba ang director? Dalawa lang ang assistant director? Nasaan ang iba? Number 3, sinasabi ni Mr. Chair, late pa kayo. Ibig sabihin, wala kayong respeto sa committee na ito. Inuna nyo kung sino-sino diyang mga ahensya dyan, pangatlo lang ang committee na ito. We're talking here, I mean, we're important, we're dealing something important here, kaya kayo pinatawag. Pagkatapos sasabihin mo yung mga palusot mo na pinapunta ka doon sa Amerika, pumunta si ganito sa House of Representative, may pinadala ka dito. Bakit? Tatlo na ba ang director ng BIFAR? Tell me. How many directors or a deputy director, assistant directors you have? Director Salilig. How many? Dalawa, sir. Dalawa lang. Wala ka ng ibang mautusan? Wala na ba? Ikaw, saan ka nag-attend? Your Honor, nagpahingi po kasi sa inyo kasi ganito. First time din ako ng National Director. Hindi ko alam, Your Honor, na highest legislative. Di kaya nga, saan ka nag-attend? Sir, sa po, sa Congress. Sa- yung creation, Sa House of Representatives. yung creation po ng department. Sino yung pinadala mo dito? Yung binasa ko yan, sir, pinadala ko po, sir, yung aming Assistant Director for Technical. O bakit na late po? Ano nangyari? And for the information of Senator Erwin Tulfo, dito sa sulat ninyo, hindi kayo nagpaliwanag, ba't kayo late? Hindi nyo binanggit eh. No? Kaya nga kayo na sokos eh, dahil hindi na nga kayo sumipot, late pa kayo dumating. Hindi nga kayo nagpaliwanag. So, go ahead. Ay, sorry. Hindi namin kanyo yung aking assistant director, but nagkaroon po kami ng advance communication doon kasi naghaliday po kayo sa Tuesday, di ba, sir? So yun, naghaliday ng Tuesday. Unpredicted po, hindi nila na yung pag-late. But talaga, sir, ang ginawa namin, we divided into 2. So lahat po ng mga director, ng mga senior director namin, dito po namin pinadala sa Senate. Kami ng mga juniors, doon kami sa Congress. Kasi simple yung ating cancer. Thank you so much po sa inyong cancer, yung full support for the creation of Department of Fisheries. Ganun din po yung Congress. So bilang isang naging junior po ng National Director, nag-decide po ako na yung the rest ng mga ibang directors, yung mga juniors, doon kami sa Congress, in support pa rin din sa ating creation of Department of Fisheries. Later namin nalaman, sir, na yun pala, sir, pasensya na po sa inyo, sir. We sincerely apologize na dapat pala talaga ang mauna talaga yung Dahis Legislative bago po sila. Thank you po. Mr. Chair, basing doon sa explanation niya, ang sinasabi ko lamang dito, Director Salilig, next time, use your head. Gamitin mo yung ulo mo. Ano ba itong kuan na ito? Kasi ang dami mo sinabi, nakatanggap ka ng sulat dito, nakatanggap ka ng sulat doon, nakatanggap ka galing sa United States of America, lumundag ka kagad dahil may nakita kang Estados Unidos. Unahin ba natin yon? Bakit di mo unahin din dito yung hearing na ito? It is very important. Which is more important? That hearing sa ibang bansa na kailangan pumunta kayong tao na nanginginig pa kayo dahil may nakita kayo na bansa na yon, or itong hearing na ito?
Next time, unahin mo ito dito, ha? Unahin mo ito. You hear me? Hindi yung pupunta ka doon dahil nakita mo na may seal ng logo ng Estados Unidos, yun ang unahin mo. Unahin mo dito. Unahin mo. Yes, sir. Noted po. Hindi na mo maulit yun. And if I may add, next time, pag sumagot kayo, sagutin nyo ng maayos. Ah? Yes, Mr. Yes, Strike 3 Mr. na Chair. kayo doon sa hearing, strike 4 pa kayo. Sinagot nyo yung show cause order nyo, hindi nyo pinaliwanag, ba't kayo nahuli? Ano ito, kala nyo makakalimutan namin? Pag hindi nyo binanggit, baka sakaling malimot kami. Hindi po kami ganun dito. No? Mr. Chair. Yes. Hindi naman siguro kayo mga bobo at tanga sa BIFAR. Ano? Siguro may mga ginagamit nyo rin ito. Hindi niya masagot, oh. Pinapasagot kayo. Wala kayong sagot dyan. Either mahina ang mga ulo ninyo, mga ob-ob kayo, or talagang iniwasan nyo lang, dahil wala kayong palusot. Show cause order, meaning to say, magbigay ka ng dahilan, wala kang magandang dahilan. Yung dahilan mo lang dahil sabay-sabay yung mga meeting na itinan nyo. Pwede ka ma-contempt, pwede ka makulong dyan sa baba. Wala nang tao dyan, wala nang laman. Meron ba? Nakawala na ba yung tiga custom? Pinakawala natin? Pinakawalan na natin. O di, wala nang tao doon. Samahan mo yung isang tao doon sa baba. Magkwentuhan kayo maghapon. That's all for me, Mr. Chair. Thank you, Director, Senator Erwin Tulfo. Director Salilig, let this be a stern warning and reminder. No? Yes, sir. Mr. Chair. And clearly, after this hearing, medyo mag-usap kayo ng mga staff nyo kasi kulang-kulang yung I do not wish to think that the BIFAR is incompetent. No? Kasi ang dami nating issues na nabanggit dun sa show cause, hindi nyo sinagot ng diretso. Prior to that, yung mga pinadala ninyong mga representative, di rin makasagot. Hindi ba? So I hope no, that this is not an indicator of the incompetence of the Bureau. And if that this is an initial concern of this representation of the chairman, medyo mag-ayos-ayos kayo. Ha? Hindi ganito ang quality dapat ng serbisyo natin sa mga kababayan natin, no? Di ba you took your oath before taking the position? Yes, Mr. Chair. You should take your oath seriously and to heart, di ba? We serve our people with our utmost and sa totoo lang hirap na yung ating mga kababayan di ba? The least we can do is serve them well and with competence. Naku, talagang nasa ban ng todo ang taga-BIFAR. Sana sa nangyaring ito, magiging maayos na ang kanilang trabaho. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.